kanina in-announce sa isang press conference na ibebenta na po niya sa auction sa Leon Gallery sa March 3, 2018 yung tinatawag na Andres Bonifacio Presidential Letters. So ano po ito? No? Maikli lang po. Itong Andres Bonifacio Presidential Letters, ito po ay 4 na sulat at isang sobre na lahat po niya ay nagtataglay ng mga selyo at pirma ni Andres Bonifacio na nagpapakilala siyang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. At yung mga selyo na ito, halos pare-pareho yan, ay may mga nakasulat dyan, in-appoint niya si Jacinto, yung iba dyan ay kinekwento niya kung ano yung karanasan niya sa mga huling linggo ng kanyang buhay. So, una, mahalaga yung kinekwento ng dokumento. Pangalawa, nandyan yung konsepto niya ng bansa, sapagkat ang letterheads niya, nandyan yung Haring Bayang Katagalugan, yan ay konsepto ng demokrasya dahil ang hari ay ang bayan. Katagalugan meaning lahat ng Pilipino dahil taga-ilog lahat tayo. And then of course, nandyan yung pagiging pangulo niya. Nandyan kaya nga tawag nga namin dito kay Pangulong Andres Bonifacio. Pangulong Andres Bonifacio. Dahil yun ang kanyang totoong title, hindi supremo. Sa kanyang mga signatures, nandiyan ang Pangulo ng Haring Bayan, Pangulo ng Kataas-taasang Sanggunian. Pangulo talaga siya. So, ganun kahalaga yung kumbaga, nandoon sa mismong mga dokumento, naiilan lang sa Pilipinas. Actually, kakaunti lang yan. At karamihan nasa Spain, yung mga kinonfiscate ng mga Espanyol. Dito mo makikita na yung konsepto ni Andres Bonifacio ng bansa habang ginagawa pa niya ito, habang pinapangarap nila ito, na ngayon ay ini-enjoy natin. Yun yung nakalagay doon sa mga dokumentong yun. Kumbaga yun ay crucial sa ating pagkabansa. So, ibebenta na ho ito. Nasa private collection ho ito ni, Covenants lang ng konti. Nabili ito ni Epifanio de los Santos sa isang kamag-anak ni Emilio Jacinto. Hawak ng kanilang pamilya for 60 years. Binili ni Vering de Asis na isang antique dealer at ibinenta nga ito. Yung mga papers na ito, naghiwalay ito. Yung isang bahagi ay kay Mariano Cacho at yung isa naman ay kay Emmanuel Encarnacion. Ba't ka umiiling-iling dyan? Anong problema mo? Ano ito kaya ako umiiling-iling dito kasi narinig ko yung salitang ibebenta. Kasi itong mga dokumentong ito ay national treasures yan. Tama, may mga nagkokomento doon these are national treasures, diba, no? Na hindi siya dapat ibinibenta. No? Dokumento ito ng ating pagkabansa. Parang mo na rin sinabi, halimbawa, na yung Declaration of Independence ng United States ay ibebenta. Alam mo yon? Now, of course, siyempre hindi mo kayang pigilan yung mga individual na nagmamay-ari nito na pagkakitaan. Kasi siyempre, nag-invest sila una. Nag-invest sila na yung pag-i-invest nila. Nakakakita lang talaga sila ng value doon sa na siyempre maraming gustong magkaroon ng ganyang klase ng dokumento, no? Chance na nilang pagkakitaan nito. Pero ako nga, ang sa tingin ko, hindi pa naman siguro ang lahat. Ewan ko kung nakikinig sa atin ng Pangulo, no? Hindi ko din alam kung feasible ito dahil hindi naman ako isang abogado. Pero tingin ko, panahon na para magkaroon tayo ng batas na nagbabawal na ibenta ang kahit na anumang dokumento na may kinalaman sa ating pagkabansa. Lalo na yung himagsikang Pilipino. Dokumento. Now, hindi ko hindi pwede. Paintings pwedeng ibenta yan. Kasi ang paintings naman ay ginawa ng isang di ba? Kumbaga, artistic work yan ng isang tao. Pero, ang dokumento, hindi naman yung galing. Ang pinagkaiba ng dokumento sa painting, yung painting, nagiging sikat dahil doon sa galing nung puminta. Diba? So, ibig sabihin, pero yung dokumento itself yung hindi yung, kumbaga yung dokumento mismo, yung walang kinalaman kung magaling yung author or what, diba, no? Ibig sabihin,
mahalaga yung dokumento sapagkat may halaga ito para sa ating bayan. Di ba? No? Hindi yun dahil sa talento nung sumulat. Lalo't iilan lang yung mga dokumento na nagsasabing Pangulo si Andres Bonifacio, lalo pa. At yung kanyang tinatag na pamahalaang revolusyonaryo. So ako naniniwala ako na dapat magkaroon ng batas na nagbabawal ng pagtitinda ng mga dokumento. Dokumento lang, mga sulat, mga dokumento, mga kasulatan, mga agreements, sa lahat ng klase ng mga dokumento. Kasi baka mamaya maibenta din yung iba pang mga mahalagang dokumento na halimbawa ay nanakaw somewhere. Hindi ko sasabihin ko saan yung somewhere. Diba? Ibebenta dapat yan. Kung kaya ng Pangulo, hindi ko alam, hindi ako abogado, siguro yung mga abogado dyan na mas ano ba yan? Presidential decree? Kasi kung hihintayin mo pa Kongreso, baka matagal, di ba? No? Baka po pwede, kung may nakikinig sa may Malacanang, no? Baka sakali, meron. Baka po pwedeng mag-presidential decree ang ating Pangulo, executive order, o kung ano man yung... At least before the law. Before the law can be made, no? O kung ano man ang po pwedeng gawin ng ating Pangulo, na magtakda siya ng isang kautusan na mahigpit na nagbabawal ng pagtitinda ng kahit na anong klaseng dokumento na may kinalaman sa ating pagkabansa. Okay. In the present situation kasi, Van, of course, hindi ako, actually, pareho tayo ng wish na sana pamahalaan na lang yung mag-acquire ng dokumento, no? Pero ang ano kasi dyan, syempre, yung present predicament natin ay yung batas natin, yung heritage law ng 2009, no, ay actually, ang nakalagay doon, pagka ang isang heritage ay, well, of course, narinig ko lang ito at kailangan ko pang i-check, no? Pero ang narinig ko dyan, kung ito ang heritage ay isang private property, kung ito ay bibili ng gobyerno, ito ay kailangan i-match doon sa private sector ang price. Ang dokumento ay hindi private property eh. Ang dokumento, kung ako pero nakuha niya yun legally Acquire niya legally Hindi. Kasi ikaw na rin nga mismo nagsabi na yung dokumento ay dokumento ng pamahalaan yan eh. 'Di ba? Presidente si Andres Bonifacio, pamahalaan yung kanyang nire-represent bilang pinuno ng pamahalaan, bilang pangulo, 'di ba no? Pag-aari ng gobyerno 'yan, 'di ba no? Hindi yan pag-aari ng isang individual. Hindi yan kagaya ng lupa, painting, o sculpture, lamesa, mga pinggan, mga, alam mo yon, dokumento ito na ako tingin ko pag-aari ng gobyerno, no? Now, ewan ko kung ano mga legal implications yan, kasi siyempre wala naman akong alam tungkol sa batas, di ba, no? Pero ako bilang isang ordinaryong mamamayan, ako tingin ko kung kayang gawin sana ng Pangulo, no? Magpasasa sana ng batas, ng kautusan or whatever. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan, no? Sila nakakaalam yan na ipagbabawal ang pagtitinda ng kahit na anong dokumento. Bawal i-criminalize niya yung yung pagtitinda ng ng mga dokumento. Pero para lang din parehas, Actually, yung pagbebenta ng mga documents, nagkagyayari din ito kahit sa eBay eh. Halimbawa, ako mismo, nakabili ako ng sulat na may Malacanang stationery, pirmado ni Pangulong Marcos. No? Pero isang generic na thank you for your letter, na ipinadala sa ibang bansa, no? Pero yun, kumbaga parang ikaw, sabi mo government document eh. Kaso, syempre, iba yung Bonifacio documents dahil, well, of course, at talagang kahit naman si Manny, yung kanyang sinasabi ay ito yung foundational documents ng bansa natin. Yung sinasabi mong stationery na may pirma ni Pangulong Marcos, Pangulo siya, pero pumipirma siya as an individual na nagpapasalamat siya sa isang tao. Ibang usapan yung mga government documents na
ina-appoint ng Pangulo si ganito para magganitong posisyon, di ba, no? Pero yung halimbawa, ng mga kautusan. yung letter niya kay Emilio Jacinto, personal yun. Paano yan? Di ba? Number one. Number two, hindi ito bago, ano? Kasi very recent ito, last year, binenta naman ng pamilya, ilang branch ng pamilya Rizal, yung letters ni Jose Rizal mismo sa kanyang mga kamag-anak. So, yun yung president ngayon na tinitingnan natin. And ako, of course, again, tulad nga ng sinabi ko, kung mabiling nga yan sa March 3, yan yung auction, araw ng auction, sana makabili. Diyos ko, ako, kung talagang matutuloy yung sale na yan, no? Again, dahil lang tingin natin, legally acquired yan, yun lang yung problem natin, Van, ano? Sana mabili yan ng Ayala Museum, di ba? At ano yan, tinasabi natin, 4 letters and 1 envelope yan. Hindi yan 1 lot na i-auction, 5 lots ito. So, ibig sabihin, pag sinabing 5 lots, pwedeng maghiwalay. 5 magkakahiwalay na bentahan. 5 mag-aari. Tapos, ang mangyayari dyan, siguro pwedeng tignan ng batas. Kung pwedeng hindi dapat foreigner ang mag-ari. Kasi yung mga ibang mga heritage, heritage... ako diretso na talaga. Basta, of course, yun nga yung pero kasi sa ngayon, may ganun tayong mga regulasyon na yung mga painting ay hindi nga pwede kung national artist o kaya si Juan Luna ang gumawa, hindi na nga pwede ilabas ng bansa eh. May ganun ng, may ganun ng, unless, again, ang pwede kasing mag-declare yan na national cultural treasure, tulad yung halimbawa, Kalatagan Pater Inscription, Laguna Copper Plate Inscription, National Museum, biglang gawing National Cultural Treasure yan, yan ang mangyayari dyan, hindi na yan lalabas ng bansa. Basta ako ganito, basta dokumento ng gobyerno, no? Dapat hindi pwedeng ibenta. No? Hindi po pwedeng ibenta. In fact, hindi nga dapat lumabas yan sa kamay ng pamahalaan. Diba? Alam nyo, just in fairness ako privy, hindi naman ako privy, pero alam ko po na may mga prior negotiations na with the National Historical Commission of the Philippines bago pa tong, in fact, baka nga yun din yung dahilan kung bakit ito napunta nga tayo sa puntong ito, na kaya nga may bentahan kasi nga hindi nag-succeed itong mga negotiations na ito para mailagay sa Museo ng Katipunan yung documents. Kasi ito na lang, sasabihin ko lang ito just to be fair with the Sir Manny. Kapag naman noong hawak niya yung dokumento, very open siya sa scholars like me to view the documents. And he was able to, actually yun din yung nga ngayon, kasi sa totoo lang, transcribe ang mga dokumentong ito. Ito ay may mga facsimiles na available. Ibig sabihin, hindi niya ito ipinagkait. May mga lumabas na kopya. Kaya nga yung ibang sinasabi. Hindi naman natin inuhusgahan yung may-ari ng dokumento. Ako hindi ko siya inuhusgahan eh. Di ba, no? Yung sitwasyon. Ako naintindihan ko rin naman siya eh. Asset ang tingin niya dito at gusto niyang pagkakitaan. Di ba, no? So, wala akong paghuhusga doon sa taong nagmamayari nito at gusto itong ibenta. Ang sa akin niya, ang sinasabi ko lang is, dapat kumilos ang gobyerno para may pagbawal yung mga ganito. Kasi, dapat i-distinguish lang nila kung ano yung mga personal documents. Siyempre, personal documents mo yan. Bahala ka na dyan sa buhay mo kung anong gagawin mo sa mga personal na dokumento. Pero kapag ka mga dokumento ng gobyerno, dokumento ng gobyerno, ako sa tingin ko, bawal na dapat ipagbili yung original, no? Yung mga Xerox, sige, tinda nyo, no? Pero yung mga original, bawal. So, halimbawa, mga batas na pinirmahan ng presidente. Baka pagkakitaan ngayon, nakawin yung mga original. Tapos ibenta pa yan, di ba? Malay nyo, yung PD 1081, di ba? Yung martial law, Proclamation 1081, proclaiming a state of martial law in the Philippines. So, baka mamaya, proclamation pala, PP pala, PP, Presidential Proclamation ba? O PD yun. Presidential PD. So, 1081, baka mamaya, meron namang magmilagro, mapunta saan. Alam mo yun, maraming mga batas, maraming mga
dokumento ng gobyerno na talagang napakahalaga para sa kasaysayan ng ating proclamation pala. Proclamation 1081. Proclamation, hindi. Proclamation nga, tama. Proclamation 1081, baka mamaya, alam mo yun, marami kasi mga ganyang mga dokumento ng ng pamahalaan na napakahalaga para sa kasaysayan ng ating bansa. Heritage natin yan, tsaka yan ay ating treasure na, kumbaga national treasure. Yeah. Kasi importante yan para sa ating pagkabansa, di ba, no? Pero alam mo, mga Malacanang stationery, may pirma ng kung sino mang pangulo, hindi naman sa official government document. Yung lang, yung dokumento lang ng gobyerno. Kasi katulad nito, doon sa Pangulo si Andres Bonifacio, diba, no? Dokumento ito ng pamahalaan na siya ang nangungulo, di ba, no? Siya ang pangulo. Ano na dapat yan? Hindi na pwede dapat yan, no? Hindi na dapat yan pwede itinda. In fairness,